Amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Welcome to your favorite noontime show. This is The Baptist Lunch. Magandang tanghali sa lahat ng mga academy students. Yan, sinasabi ko. Hype na naman ang mga bata. Yan, magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, sa lahat ng mga kapatiran po natin na sumusubaybay po ngayon, North, South, East, and West corners of our church, Luzon, Visayas, Mindanao, magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, sa ating pong mga young people, team focus and team preparation that are watching right now, magandang tanghali sa inyo. At ganun din, shout out sa lahat ng mga grupo ng team preparation at grupo ng team focus. And of course, ay shout out sa aking pong area, sa Southeast family, ang Southeast Men Rescuers at Prayer Warriors ng aming area. At syempre, dapat nandito yung chosen generation, no? Mga young people ng aming area. Syempre, shout out sa aming mahal na asawa, Mami Shobe, at si Baby LG. Yan. Amen. Ala. Yan. And of course, sa aming pong mahal na pastor, na siyang executive producer and the director of this program, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa inyo, Pastor Hill, at sa lahat po ng mga kapatiran po natin na sumusubaybay po ngayon. Amen. And it is another great episode, and as you can see, meron tayong tatalakayin ngayon, young people, na kung saan ay napakaganda. At ito po ay para sa ikalalago ninyo sa inyong commitment. And just like what we're always talking here, ay lahat ito ay para sa ikalalago ng bawat isa. Kaya sa lahat po ng mga nanonood ng programa po na ito, no, disclaimer alert tayo. Okay, we're not here for to condemn people. We're not here for religion. We're not after for anything, money, fame. Wala, hindi po yan. Ang tanging focus ng programa po na ito ay para matuto po tayo ng katotohanan mula sa salita po ng Diyos. Maring may maririnig kayo na hindi nyo magugustuhan sapagkat ang ating pong pinag-aaralan dito ay salita ng Diyos. Kaya hindi natin nagugustuhan ang salita ng Diyos minsan kasi ang tanging nasusunod ay ang salita ng Diyos at hindi yung gusto natin. Pero nais ko pong sabihin sa lahat ng mga nanonood po ngayon, ang pinakamagandang matanggap natin sa buhay natin ay yung kailangan natin at hindi yung gusto natin. Alright? Amen. Yan, okay? Kaya sa lahat po ng sumusubaybay, no, hindi po namin kayo pinipilit. Maaaring kayo ay nasyara ng link ng inyong mga kaibigan, kaklase o katrabaho o anuman. Pero ang programa po na ito ay hindi para ibaba kayo at tanggalin ang dignidad ng pagkatao ninyo, kundi ang programa po na ito ay para itaas pa at upang masunod ang naaayon ang buhay natin na naaayon sa salita ng Diyos. Okay, katulad ng sinabi ko po, hindi kami after for religion, money, fame. Wala po kaming sa kolokyal na pananalita, wala kaming pakialam sa mga bagay na yan. Ang amin lamang po hangarin kung bakit kami nasa social media ay para po maging blessing sa lahat ng taong makikinig. Alright? So again, magandang tanghali po sa inyo lahat at team focus and team preparation. Nawa ay kayo po ay sumusubaybay na. Alam ko yung iba ay nasa eskwelahan pa or pauwi pa lang or nasa trabaho, may break time yan. At shout out kay Brother Ruben Ubidos at sa inyong mga katrabaho dyan na nasa paligid mo. Magandang tanghali sa inyo. Okay? At dyan sa Taguig, yan, City Hall, yan, mabuhay ang Taguig. Alright? Bigyan nyo lang kami ng lupa sa C6. Okay. Again, as you can see, dito po sa aking pong likuran, no po, yan po ang ating pong topic, Hebrews chapter 4, verse number 12. No? At ating pag-uusapan ay it's all about to commit to God's Word. Napakahalaga po nito, mga kapatid, sapagkat dito po natin makikita, iisa-isahin po natin ito actually. Kung mapapalakihan mo ba, Sir John, yung ating yan, alright? Yan. At sabi po dyan, makikita nyo po dyan, iisa-isahin po natin yan. Kaya sabi po dyan sa may bandang babalang ng Bible, no, makikita nyo po dyan yung verse ng Hebrews 4:12. Sabi po dyan, for the word of God is quick and powerful
and sharper than any two-edged sword, okay, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Okay, so as you can see, ay iisa-isahin po natin yan, mga kapatid. Alright? At ako po ay naniniwala na para sa mga young people, ito ang kailangan po natin. Alam niyo po ba, sa lahat ng mga young people po na sumusubaybay po dito, Hebrews chapter number 4, verse number 12, emphasizes the powerful and penetrating nature ng salita po ng Diyos. Okay? Natutuwa yung anak ko dito eh. Amen ng amen. Okay? Kasi Bible pinag-uusapan eh. Okay? So, Hebrews chapter 4 verse number 12, konting background lang, young people, no? Ito ay ini-emphasize dito yung powerful and penetrating nature ng salita po ng Diyos, describing as living and active and sharper than any two-edged sword. Pambihira. Siguro kayo mga young people, magigets nyo to. Siguro yung iba sa inyo, sinabi nyo ngayon, kung may ganito lang sanang sa mga video games, no, sharper than any two-edged sword, panalo ka siguro lagi. No. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, young people, dito po, pinapahalagahan din po dito, no, ina-highlight po dito yung ability ng salita ng Diyos. Okay? Ability ng salita ng Diyos to discern and to judge the deepest thoughts and intentions of the human heart. Kaya napakahalaga na mapag-aralan natin ang salita ng Diyos. Kasi alam nyo, as I talk to our pastor, no, kausap ko po siya kanina, and actually ito po ay topic na galing po sa ating mahal na pastor. Kaya I would like to encourage, no, all the young people to watch this program sapagkat napakahalaga po nito. Okay? Now, dito po makikita nyo po mga kapatid, no, sa mga young people na nakikinig po ngayon, napakahalaga na mapag-usapan po natin ang salita po ng Diyos. It's because of the reason na kahit anong ministry natin, no, lalo na kayong may mga ministries, simbahan, napakahalaga nito eh. Kasi naalala ko yung sabi ng ating mahal na pastor, it is not being a Sunday school teacher ang magpapalago sa'yo. It's not about being or having a ministry in the church ang magpapalago sa'yo. Kundi ang magpapalago sa'yo ay ang pag-aaral mo at pagkakaroon mo ng yung ikaw ay matuto mula sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. So kung gusto mo lumago sa pananampalataya, hindi ang pagiging or pagkakaroon ng ministry sa loob ng simbahan ang tanging solusyon. Actually, it's the result of you growing in your faith. Hindi yan ang rason kung para ikaw ay lumakas sa pananampalataya mo. Kaya ka may ministry ngayon sapagkat lumago ka sa pananampalataya mo. Amen? Kaya yan po ang dapat na malaman po ng bawat isa. Bakit ko po sinasabi yan? Because sa isang simbahan, lagi na nating naririnig na, para lumago ka, Brad, kailangan mo sa ministry. Para lumago ka na ganito, kailangan mo sa ministry. No. Primarily, if you really want to grow in your faith and to mature in your faith, you need to grow in the Word of God. Kailangan mo lumago sa salita ng Diyos. Young people, I hope you are listening. I don't know. For some reason, sana nakikinig kayo ngayon. Kasi alam niyo po, minsan we thought, young people, you thought na yung pagsama sa area, ikalalago. Tingnan nyo, kaya nga kahit pumunta kayo sa area, magsasama-sama kayo young people, sa biyaya ng Diyos, wala kayong accomplishment. Di ba? Magsasama-sama kayo, after 30 minutes, babalik na kayo sa pinaparoonan ninyo. Kakanta, habang nasa area kayo, ang kanta nyo, ikot-ikot lang. Di ba? Magmakapass out lang ng tracks. Bakit? It's because of the reason that your excitement ay kulang. Pero alam nyo, para mas lalo kayong ma-excite sa ginagawa nyo para sa Panginoon, you need the Word of God. Sir, nagpipray naman ako. Sir, ganito naman yung ginagawa ko. Tandaan mo, kailangan mo pa rin ang salita ng Diyos. Kaya nga tinaw nyo, a part of communication, what is the whole communication? Pag sinabi natin communication, you need a response.
Okay? Halimbawa, communication is composed of two or more. Walang communication na mag-isa lang. Hindi mo pwedeng tawagin hindi ka pwedeng magsabi na communication, may communication ka kung wala kang kausap. Iba tawag doon. Oh, amen. May sarili akong sound card dito eh. Di ba? Pag sinabi mong communication, it is between one person and another person. Halimbawa, ako pag sinabi kong may communication ako kay Sir John, ibig sabihin, pag ako ay nakipag-usap kay Sir John, si Sir John ay nakikipag-usap din sa akin. That is what we call communication. It is composed of two or more persons. Walang communication na mag-isa ka lang. Ano ka, naglalaro ng tanong mo, sagot mo? Di ba? Walang communication na mag-isa. Hindi mo pwedeng matawag na communication yan. Kaya nga, para matawag mong communication yan, kailangan yung isa nakikipag-usap at yung isa rin ay nakikipag-usap. That is what we call communication. And it is called the balanced communication. Tinan nyo po, pagdating sa ating Kristiyanong buhay, young people, okay, nananalangin ka. The next question is, are you reading God's Word? Bakit mahalaga po ito? Young people, makinig po kayo ng maigi. It's because prayer is an art of communicating with God. And reading God's Word is the art of God communicating with us. Pag sa pamamagitan po ng panalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, ang Diyos ang nakikipag-usap po sa atin. Bakit? Hindi naman po ito salita ng tao eh. Bagamat ito ay sulat ng tao, pero makikita nyo po, ito po ay yung mga tao na sumulat po nito ay moved by the Holy Ghost. Diyos pa rin ang nagdidikta sa kanila kung bakit tayo may salita ng Diyos ngayon. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, this Bible ay hindi ito opinion ng tao. Hindi ito salita ng tao, kundi ito po ay salita ng Diyos. Therefore, kung ito ay salita ng Diyos, pag sa tuwing magbabasa tayo ng salita ng Diyos, ang kausap tayo ngayon ay kausap ng Diyos. Kaya nga, pag ganun ang nangyari, you have your prayer life and you have your Bible reading, yan po ang tinatawag ng ating mahal na pastor na balanced Christianity. Yun. Yan ang pinaka-goal, young people, kung bakit natin ito pinag-aaralan. Balanced Christianity. Yan ang dapat na maabot ng bawat young people ngayon. Yan ang dapat dapat ang maging panalangin ng mga kabataan po ngayon. Shout out kay Sir Antonio, magandang tanghali po sa inyo. And by the way, happy birthday Primo. Yan, happy birthday kay Primo. Okay? At shout out kay Sir Antonio. Hindi ko nakita si Ma'am Cyril at si Ma'am Ara. Yan. Shout out po sa inyo mga host. Sir Roy, Ma'am Rona. Yan, mga host ng Team Prep. May sinasabi si Sir Antonio dito, yo. Meron din pong ibang kinakausap yan, si Sir John Kilay. Sir, kaso problema, Sir Tony, hindi balance communication kasi di naman sa kanya nagre-reply. Aray ko. Inubuho ko dun. Kaya dapat ganon, mga kapatid. Ano po? Now, balik tayo sa pinag-uusapan natin. Ito si Sir John, kung sino-sino kinakausap eh. Okay? Now, young people, yan dapat ang ma-achieve ninyo. Okay? Alin yung dapat ma-achieve? The goal of this topic right here, no? Nakikita nyo, nandyan, Hebrews chapter 4, verse number 12. The goal of this topic is for you to have a balanced Christianity. Okay, tandaan mo, hindi lang basta prayer life. Ulitin ko po, the balanced communication is from another person to another person, and from that person ay meron siyang response sa'yo. That is the balanced communication. Walang communication na composed ng isang tao. Iba ang tawag po doon. Pang mandaluyong loob. Yun ang tawag doon. Okay? Iba ang tawag doon. Okay? So, kaya yan po ang dapat na mangyari. Again, the goal is for you to have a balanced Christianity. Now, para magkaroon ka ng balanced Christianity, you have your prayer life, you have your ministries, you have everything, but you need to have the Word of God.
Okay? Kailangan pumasok ang Bible reading sa buhay mo. Alam niyo po, ngayon, kaso, ano pala to? First sem pala to, sayang, no? Anyways, pwede naman kayong bumawi next year, no? Sa short-term course, meron tinatawag na subject na Proverbs. Ako po ang teacher po dyan. No? Yung mga estudyante ko nga ngayon, nakakatuwa eh. Kasi natutulala sila sa parang sa sinasabi ko na parang sabi nila ganito pala ang Book of Proverbs dapat basahin. No? Nakaka-refresh din at mas lalo pang mai-enhance ang ating pong pagbabasa ng salita ng Diyos. No po? Now, katulad po ng sinasabi ko po sa inyo, young people, kailangan balance ang Christianity natin. Okay? Now, sabi nga po ng Book of Proverbs, diba? A false balance is abomination unto the Lord. Now, what is a false balance? Yung ikaw bilang isang Kristiyano, mamuhay ka ng mas matimbang yung gusto mo kaysa sa gusto ng Diyos. Okay? Halimbawa, sasabihin natin, let's talk about Christianity na lang. Okay, sabihin natin, sir, meron naman akong ministry. Okay? Meron naman po akong ministry. Meron naman po akong mga ginagawa para sa Panginoon. In fact, sir, nag-ano ako, sir, nagsusulwining ako. Iyan naman talaga. Di ba? Totoo naman. Ako naman ay naniniwala doon kasi nakikita naman kita, nagsiselfie ka habang nagpipray ka eh. Para lang may masend sa GC. Ay, mali. Okay, sorry. Di ba? Naniniwala naman po ako doon. No po? Pero sabi dito ng Bible in the book of Proverbs chapter number 11 verse number 1, a false balance is abomination to the Lord, but a just weight is His delight. Okay? Now, ngayon, aalamin natin kung ano yung just weight. Ano yung false balance? Ano yung just weight? A false balance, let's talk. Again, sabi ko nga, okay, nandiyan na tayo, young people, sa Christianity mo. Nandiyan na tayo. Again, I'm not here to judge you. I'm here to give you the truth, the whole truth. It's not my opinion. Kaya nga po, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos para malaman natin kung ano yung gustong paratingin ng Diyos po sa atin. Ano po? Alright, sige, let's proceed. Now, what is a false balance pagdating sa Christianity? Okay? A false balance is this. You have your ministries, you have your prayer life, you have everything. Pag pinag-usapan, ang church involvement, number 1 ka sa listahan. Let's give a round of applause. Okay? Yan. Number 1 ka sa listahan. Pagdating sa awitan, pambira, ikaw ang pinakamagaling kumanta. Pambira, pag tinanong ka, sir, gano'n ka, ikaw ang galing mo kumanta. Ang sagot mo, hindi naman. Pati yung pagsagot mo, may tono na rin. Di ba? So pagdating sa ganyan, sabihin natin, top 1 ka. Okay? Now, what is a false balance there? If you turn this book down, that is a false balance. Okay? Pagdating sa Kristiyanong buhay po natin, mga kapatid, hindi mo pwedeng iwan to. Sabihin natin, nandiyan na yung ministry mo, nandiyan na lahat ng mga, tawag na to, lahat ng mga bagay na meron ka pagdating sa church involvement. But if you put this book away, that is a false balance in Christianity. Bakit po? Bakit hindi kailangan maitsapwera ito? Sapagkat, tandaan po natin, the Word of God is the very foundation of everything. Salita ng Diyos, mga kapatid, ang pundasyon ng lahat. It is the final authority of our life here in earth. Sa loob ng pamumuhay natin sa ibabaw ng lupa na ito, young people, tandaan mo, ang pinaka-authority ng buhay mo ay salita ng Diyos. Salita ng Diyos, kaya nga ganun na lamang hikayatin na dapat ang lahat ay nagpapasakop sa salita ng Diyos. Kailangan maintindihan po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga ito ang ating pinag-uusapan po ngayon. Hebrews chapter 4 verse number 12. Bakit? Dito natin makikita ang kagandahan ng salita ng Diyos. Sabi ko nga po, it emphasizes the powerful and penetrating nature of God's Word. Okay? Kaya nga napakahalaga po nito. Ito ay living and active. Okay? Kaya nga sabi po dyan, tinan nyo po, for the Word of God is quick. Okay? Again, I hope nakita nyo po yung sinasabi ko pong false balance kanina.
Okay? Kaya nga, para mapunta ka doon sa just weight na kasiyahan ng Diyos, okay? Yung just weight, kasi ang false balance ay abomination yan sa Diyos. Alam niyo po ba na sa Bible, no? Sa Bible, kapag ang salitang abomination ay lumabas, ibig sabihin yan ay karumal-dumal na kasalanan sa harap ng Diyos. Kaya nga tingnan niyo po, a false balance is abomination. Gamitin natin yung salitang Tagalog, no? Karumal-dumal. Oh, ang alin ang false balance. Kaya nga pansin nyo, young people. Again, I'm not here to condemn you. I'm not here for you to put you down. Wala po tayong hangarin na ganyan. Ang tanging gusto ko lamang po ay maging pagpapala po sa inyo as I speak when it comes to this topic. No po? At of course, ay pinanalangin and I allow the Holy Spirit to guide me as I speak to you, young people, sapagkat nanggaling rin po tayo sa ganyang klaseng kalagayan. Sabi ko nga, di ba, tahasan kong sinasabi, hindi porket laki ka sa simbahan, okay ka. Yan. Di ba? Actually, the most dangerous na tao sa loob ng simbahan, yung mga lumaki sa simbahan. Sumang-ayon o sa hindi, wala po akong problema dyan. Okay? Now, kaya nga, ito po yung dapat natin matutunan. Kasi yan ay patunay that it is not about young people. Yan ay patunay na hindi mo madadaan ang Kristiyanong buhay sa tagal mo sa simbahan. Sabihin natin sa ilalim ka na ng pew, ipinanganak. Sige, nandoon ka na. Sa simulat sa pool, nandoon ka na. Kaya simulat sa pool. Diba? Sabihin natin, nandoon ka na. Okay, nandoon ka na lumaki ka sa simbahan. Pero hindi yan garantiya, tandaan natin, young people, hindi yan garantiya na ikaw ay magiging maayos sa iyong Kristiyanong buhay. If you want a guaranteed life that you will have a good Christian life, base your life sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yan ang balanced Christianity. Ito yung ministry mo, ito yung prayer life mo, ito yung lahat ng church involvement mo, and ito yung lahat ng ginagawa mo sa simbahan, at para sa Panginoon, ipaibabaw mo ang salita ng Diyos. That is balanced Christianity. Bakit again nasa ibabaw ang salita ng Diyos? Because the Word of God is the final authority ng ating pong buhay. I hope na nag-agree sa akin yung mga nagigets ako noong mga estudyante sa History of the Bible. Itong mga alumni na tatlo dito, wala man lang katulong-tulong. History of the Bible at saka Theology 8, which is Bibliology. Yan. At saka yung isa pa, yung last, sa fourth year, Practical Application of the Bible. Pero second sem pa kasi yun eh. Sabi kasi ni Sir Romer, kaya hindi ako sumasagot, sir, second sem pa kasi yun. Yes. Nasa first sem pa lang. Wag ako, boy. Okay. Alright, so, kaya nga po, sa mga estudyante dyan, sa mga alumni din, nagpasa ako ng link sa alumni eh. Yun, wala akong nakikita ngayon. Okay? So, kaya nga, ganyan po kahalaga. Young people, makinig. Lalo ka ng nasa team preparation, yung nagbabalak ka lang mag-asawa. Makinig, kasi pag nag-asawa kayo, team prep, ang basis dapat ng pagkukuhanan ninyo, lalo na kung kayo ay lalaki, ang basis dapat ng pagkukuhanan ninyo, kung paano nyo ang gobyerno, papaandarin ang gobyerno sa loob ng tahanan, salita pa rin ng Diyos. Papaandarin mo ang sarili mo, salita pa rin ng Diyos. Tandaan nyo po, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. Diba? Yan ang sabi ng Diyos. Ang tanging matitira lang sa ibabaw ng lupa na ito ay ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba, in the history of the Bible, many tried to put the word of God down. Sinunog yan. Dumating sa pagkakataon na nag-order ang isang hari at nag-order ang isang emperor na sunugin ang salita ng Diyos. Pero kita nyo naman, mga kapatid, meron pa rin tayong bit-bit na salita ng Diyos. Because the word of God is already settled in heaven. Yan.
Di ba? Kaya nga ito po ay inspired. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Diba? Ngayon, nandito na po tayo sa Hebrews 4:12. For the word of God is quick. Yan ang uunahin natin. For the word of God is quick. Ano ibig sabihin po niyan? That God's word is not static. Alam niyo po pag sinabi natin static, yan, nandito si Sir Romir. Diba? Pag sinabi natin static, ito yung putol-putol. Okay, ito yung putol-putol na, kumbaga, nasa yung asawa ko. Yung may tawag nito sa music yung, kung hindi ako magkamali staccato ba tawag dito, yung putol-putol. Hindi, ang salita ng Diyos ay hindi po yan static at lalong hindi yan dead. Ibig sabihin, hindi yan patay. But rather, it is full of life and power. Okay? It is full of life and power. Therefore, if that is full of life and power, it is constantly working and effective. Okay? I hope na nakukuha nyo po ito, young people. Sana talaga may nanghihinayang ako sa sa mga binibitawan natin dito kapag wala ganong young people na sumusubaybay. It is full of power and life, or life and power. Kaya nga, dahil full of life and power ang salita ng Diyos, it is constantly working and effective sa buhay natin. Kaya nga mapapansin nyo po, even though the Bible is consist of many stories of a person, pero mapapansin nyo, yung mga pangyayari sa buhay nila ay related sa pangyayari sa buhay natin ngayon. Kaya nga anong sabi ni Solomon? There is nothing new under the moon. Mali. There is nothing new under the sun. Ibig sabihin po nun, lahat ng pangyayari ay pare-parehas lamang. Kaya nga mapapansin nyo po ba, if you are really understanding what you have, if you are really understanding those, the books na binabasa nyo sa Bible, the history na binabasa nyo sa Bible, minsan magugulat ka young people, di ba? Yung kasalanan mo, yung kasalanan ni David, kasalanan mo. Diba? Ano ba kasalanan ni David? Basahin mo na lang. Di ba? Yung mga pangyayari sa buhay. Di ba? Pangyayari sa buhay ni Solomon, abay nangyayari din sa buhay mo. Di ba? Lahat 'yan ay related. Bakit po? Kasi ganyan po ang salita ng Diyos. Buhay kasi ang salita ng Diyos. Totoo kasi ang salita ng Diyos. Nagbibigay ng lesson, nagpatuloy na nagtatrabaho sa buhay natin at nagiging effective. Kaya nga sabi dyan ng Bible, sabi po dito ng Book of Hebrews chapter 4 verse number 12, it is quick. It is quick. It is not static. Hindi po yan dead, but it is quick. It means it is full of life and power. Ganyan ang salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, sabi ko, isa-isahin natin to. Pero, syempre, hindi natin tatapusin to ngayon. Marami pa tayong pag-uusapan pagdating sa salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ko po sa inyo, kailangan makuha mo yan. Bakit? Para maging balanse ang Kristiyanong buhay mo. Imagine nyo po, you have a constant communication with God. You have a powerful communication with God. Sabayan mo pa yan ng full of life and power na salita ng Diyos. Try to imagine that, young people, kung gaano kasaya at gaano kaganda ang buhay mo bilang isang kabataan. Whether you are on the team preparation or you are in the team focus, try to think of it. Kayong mga may trabaho. Di ba? Huwag niyong paikutin ang buhay ninyo sa pamamagitan ng sweldo ninyo. It is not bad to have a great job. Okay? It is not bad to have a good salary in your job. Walang masama dyan. Pero kapag sinarado mo ang salita ng Diyos at dun mo papaikutin ang buhay mo, kapatid, delikado yan. Tandaan mo,
Mawawala ang pera, saglit lang yan. Mawawala yan, saglit lang yan. Pag parang ano lang yan, 3 tropa lang katumbas yan. Oh, di ba? 3 mga barkada lang katumbas yan. And then pagkatapos yan, tapos na lahat. Wala na. Pero tandaan mo, kapag ang salita ng Diyos, ang ginawa mong basis ng buhay mo, you will encounter great things in your life na siyang magsasabi, at siyang masasabi mo, totoo nga, balance ang Kristyanismo ko. Tingnan nyo, I will talk to those persons na merong ministry sa loob ng simbahan. Dito po, particularly dito sa ating simbahan. Okay? Dito sa ating simbahan, you have your ministry. Pero pansin mo ba, habang nandiyan ka sa ministry mo, malaki pa rin ang tendency na mawala ka sa ministry. Minsan nga, nagugulat tayo di po ba? Minsan nagugulat tayo, ano nangyari kay ganito? Bakit biglang nawala? Ano nangyari sa taong ito? Bakit bigla siyang nawala? Biglang tumigil sa kanyang kristyanong buhay. Ano nangyari? Bakit hindi na siya active? Bakit di na ganito? Dati, di ba? Dati siyang usher, dati siyang security, dati siyang choir member, dati siyang Sunday school teacher, siya nga yung pastor sa simbahan dati. Di ba? Pinalitan niya yung area leader namin, pinaalis niya, sabi niya, alis. Daming ganun. Kaya nagtataka tayo, di ba? Alam niyo po kung bakit? It's because hindi nga yun, sabi nga ng ating mahal na pastor, hindi yun ang magpapalago sa iyo sa pananampalataya mo. Ang magpapalago sa iyo sa pananampalataya mo ay ang salita ng Diyos. Again, huwag niyong kakalimutan. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Salita pa rin ng Diyos ang pundasyon. Kaya nga gano'n na lamang po tayo ini-encourage ng ating mahal na pastor na kapag tayo ay pumunta sa simbahan, accomplish the purpose. Kung bakit ka pumunta sa simbahan, hindi dahil last Sunday. Young people, minsan kita ka young people, first Sunday, nandiyan yan. Second, third, wala yan. Pambira, pang fourth Sunday, last Sunday fellowship, siya pa yung maraming kumuha ng pagkain. Magtrabaho ka. Di ba? Ang daming ganon. Bakit? It's because of the Word of God. Kulang sa salita ng Diyos. Imbalance ang Christianity. Kaya nga nandito tayo ngayon para, again, we're not here to condemn you. Hindi tayo nag-i-ere or hindi tayo pumapasok dito sa social media para ipahiya ang tao or anuman. No, wala po tayong hangarin na ganyan dito sa programa po na ito. Bagkos, nandito young people, ang The Baptist Lunch Young People's episode for you to be encouraged na laliman mo pa ang sarili mo sa salita ng Diyos. Alam niyo, nakakalungkot, no? Yung ibang mga tawag na to, yung mga nagpapakilala na Kristiyano. Bira ko maka 1, 2, 3 Jesus. Praising His eternal name out loud. Yak naman talaga. Tapos sa dulo ng video, lalantakan ka ng kantang, Who am I that the maker of heaven would love me and know me by name? Di ba? Grabe. Pero makikita mo yun. Wala namang gano. Kung saan-saan lang mapuntang simbahan, okay na. Ikaw, may salita ka ng Diyos. Ang Bible mo, King James Version. The authenticated na tatakan na talagang yan ang talagang authorized. Diba? Tapos meron kang simbahan. Meron kang pastor na merong malaking puso para sa inyo. Ano pang hahanapin mo? See? Dito ka na sa salita ng Diyos. Kaya nga, young people, it is quick, tandaan mo. It is living, it is powerful, it is alive. Dapat panatilihin mong buhay ang salita ng Diyos sa puso mo para makuha mo yung balanced Christianity. Ulitin ko po, ang imbalanced Christianity, check mo young people, kung puro lang church involvement, pero wala kang pagmamahal sa salita ng Diyos, that is imbalanced Christianity. Pero kung makikita mo sarili mo na ikaw ay nilulunod mo ang sarili mo sa salita ng Diyos,
Napakaganda. Lalo na po sa team preparation. Balang araw, magtatayo kayo ng pamilya. Oh. At some point, magtuturo ka sa anak mo pag nagkaanak ka. At some point, tuturuan mo ang asawa mo na mag-submit sa'yo. Paano mo tuturuan ang asawa mo balang araw na mag-submit sa'yo kung wala kang basis ng submission? Oh, ano sasabihin mo sa asawa mo? O mag-submit ka sa akin kasi mataas ang posisyon ko sa kumpanya namin. Sa second floor ako nagwawalis. Diba? Noong una, promote ako eh. Sa second floor na ako nagwawalis ngayon. Mataas ang posisyon ko sa opisina namin. Mataas ang sweldo ko. Malaki ang sweldo ko. Kaya dapat mag-submit ka sa akin. No. Diba? Pag pinag-aralan mo ang salita ng Diyos in the book of Ephesians, kung paano magsasubmit ang isang asawang babae, hindi yan ang itinuturo. Hindi yan ang itinuturo sa iyo. Hindi yan ang itinuturo sa isang mag-asawa. 'Di ba? Bakit po? Bakit hindi nyo alam yon? Team preparation. Kasi nung nasa kabataang stage ka pa lang, wala kang basis ng salita ng Diyos. Same thing sa team focus. Education, kita nyo naman yung mga matataas na pinag-aralan, pinapalabas lang ng plenary session. Di ba? Pinapalabas lang. Ano yan? Mga nagpapakilalang mataas ang kanilang pinag-aralan. Pero hindi marunong rumispeto sa authority. Di ba? Yan ang dapat nyo matutunan, young people. Kaya nga, kung iniisip ninyo na you have knowledge enough, see, subukan mo buksan ang salita ng Diyos. Kaya nga, ang pinakamagandang goal ngayon, young people, panatiliin mo ang salita ng Diyos na buhay sa puso mo. Panatiliin mo. Panatiliin mo na maging alive yan, maging quick yan sa iyong buhay. Sabi ko nga, ang salita ng Diyos ay hindi static, hindi yan patay, kundi yan ay full of life and power. Kaya constant ang kanyang pagtatrabaho at effectiveness sa buhay ng isang tao. Kaya nga may kita mo ang isang kabataan na nagmamahal sa salita ng Diyos, balance ang kanyang Kristyanismo. Maayos, masaya niyang ginagampanan ang trabaho niya bilang isang Kristiyanong kabataan. Yan ang tatandaan po ninyo. Next week, abangan po ninyo. Okay? Abangan po ninyo sapagkat ako po ay naniniwala na maganda ang pinag-uusapan natin. Spread itong pinag-aaralan natin, young people, no? Sa inyong mga kaklase, sa inyong mga katrabaho, or saan man. By any means necessary, let us all be a blessing sa mga kasama po natin. Alright? So ngayon, hanggang dyan po muna tayo. At ako'y naniniwala na meron po kayo natutunan sa ating po pinag-uusapan po ngayon. Alright? Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating programa. Yung mga hindi nakaabot, kahit sa mga adults po, no, kung gusto nyo mapakinggan, pwede nyo i-replay po ito, no, dito po sa ating pong Facebook page. Again, the very purpose of this program is not to condemn people or to put anyone to shame, at hindi rin po kami nag-i-impose ng sarili naming opinion. It is not about religion. We respect every opinion, at kung meron kayong sariling opinion, you are free to observe your own opinion. Gawin nyo po yan. Pero hindi kami namimilit dito sapagkat ang tanging hangarin ng programa po na ito ay maibigay ang katotohanan ng salita ng Diyos. Now, after we do that, it is between you and what you have heard and God kung tatanggapin nyo po yan. Ngayon, kung hindi nyo po tatanggapin yan, wala po kaming sama ng loob sa inyo at hindi kami magkakaroon ng any regrets sapagkat we're just doing our job as what the Holy Spirit dictates us. No po? Kaya I would like to encourage naman para naman sa mga young people na nakakapakinig po nito. No po? Mga taga dito sa CBBC CSI. Let us all have a humble spirit and a humble heart to be submissive sa salita ng Diyos. Maaaring sabihin mo sa akin ngayon, mas marami kang pera, that's yours. Hindi ko gagalawin yan. Maaaring sabihin mo sa akin ngayon, mas matalino ka, mas mataas ang pinag-aralan mo kaysa sa akin, enroll ka sa PSS. Okay? At maaaring meron ka pa na pero ang tanging panalangin ko lamang po ngayon ay matuto tayong mag-submit sa buhay na salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay maraming magagawa po yan para po sa atin.
Alright? Again, sa ngalan po ng ating mahal na pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lodge, in behalf of him, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Sir John as the live stream technician, Sir Vince as the cameraman, and Sir Romir as the audio technician. Bumabati po kami ng isang magandang hapon po sa inyong lahat. And Team Focus, I'll see you on the new episode ng ating programang Staying Alive. Mamaya malalaman nyo kung ano yan. Alright? God bless you all. On top of all this, all we can say is to God be the glory. Thank you and have a blessed afternoon sa lahat. For such a long time, I tried to find just a little peace of mind, but nothing I found seems to satisfy. No lasting peace did I find. But when I found Jesus, something deep inside has said, searching has finally o'er. And it's a wonderful feeling when you know that you've found what you've been looking for. Blessing after blessing keeps on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Well, it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there's no doubt about it, He's everything I wanted and more. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Blessing after blessing keeps on following me. Blessing after blessing, my life is just oh so sweet. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Well, if you're not happy, got a friend I want you to meet. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me. Since I met Jesus, blessing after blessing keeps on following me.